Yasas Kalimera. Ito, nandito ako ngayon sa beach at gusto ko sanang i-share sa inyo ang mga bagay na dapat ninyong dalhin or mga bagay na dapat ninyong paghandaan bago kayo sumakay ng eroplano. Or mga bagay na dapat nyong dalhin para sa flight ninyo papunta dito sa abroad. Ang mga advice na ito ay hindi lang nag-a-apply sa pag-a-abroad papuntang Europe, kundi in general na talaga kasi magkatulad lang naman ang experience ng lahat ng mga OFW. Pero siguro ito is mostly sa mga hindi Asia. Kasi kung Asia ay mas maraming mga bagay o mga bilihin na nabibili rin sa Asia, whereas dito sa Europe, ang hirap-hirap makabili ng mga Asian product. Number 1, ang pinakaunang bagay na pinagsisisihan ko naman is wag na kayo magdala ng maraming damit. Yes, damit. Kasi yung damit, madali lang makabili ng damit dito sa Europe. Isa pa, may mga murang option. Yung brands ng H&M, C&A, Zara, Mango, ay kahit saan makikita mo. So, available yung mga common brands sa buong mundo. So, hindi ko ina-advise na magdala ng maraming damit. I'm pretty sure na hindi ito na may mention ng ibang tao, pero ito is personal experience ko. So, magdala kayo ng underwear. Brand new. Yes, maraming set ng underwear. Kung mababae kayo, bra at panty. Kung lalaki kayo is of course brief. Additional, hindi lang brief, yung sleeveless na t-shirt kasi mahirap makabili ng ganyan dito, especially na Asian size kasi dito sa Europe ang mga European ay malalaki. Hindi lang ang babae at ang mga lalaki ay puro malalaki. So, sobrang hirap makakuha ng Asian size. At isa pa, yung size ay magkaiba. So, pag umorder kayo online, mahirap. Take note, ang Asian size na let's say extra large ay equivalent lang sa medium. At saka depende pa yan sa brand kasi yung ibang brand, yung extra large nila ay maliit, yung iba naman ay malaki. So kung bago kayo sa pag-a-abroad, huwag kayong bumili online. Mas better na bumili kayo sa shop mismo para ma-try ninyo. So normally yung baggage allowance sa international flight is 30 kilos. Pero please take note, yung domestic flight ninyo, let's say galing kayo from Davao or Cebu, tapos magdo-domestic flight pa kayo papuntang Manila, dito nagkakaproblema kasi make sure na yung binili ninyong ticket na domestic ay included yung 30 kilos na check-in baggage. Kasi baka binilhan lang kayo ng hand carry baggage na 7 kilos. So kung 7 kilos lang yung binili na free hand luggage, so mapipilitan kayong gumastos ng napakalaki sa airport para magdagdag ng baggage allowance. So make sure na bumili kayo ng extra check-in baggage na nagmamatch sa international flight ninyo. So ano ba ang mga bagay na dapat dala natin bago tayo lumabas sa Pilipinas? Rice cooker na maliit. Yes, sobrang hirap makahanap ng rice cooker na maliit. Kasi dito, ang usual na mahahanap mo na rice cooker ay yung malalaki. So, hindi mo naman kailangan ng malaki kung hindi ka pamilya, di ba? Kung ikaw lang mag-isa or kahit dalawa lang kayo, maliit lang na rice cooker ang kailangan ninyo. So, yan, sobrang hirap bumili ng maliit na rice cooker. Of course, pag-usapan natin mga pagkain. Again, mahirap makabili ng mga pagkaing Pilipino or mga Asian food man lang, especially kung hindi ka madidestino sa city or sa malalaking syudad.
for me, nandito ako ngayon sa beach. So, itong lugar namin ay bakasyonan. Lugar na bakasyonan ng mga turista. So, dito, town siya. Hindi siya village, pero town. May mga malalaking supermarket, pero wala silang Asian food. Walang Asian market dito sa town na tinitirhan namin. So, yung pinakamalapit na Asian market sa amin ay nandun sa kabilang, hindi nakikita pero nandun sa kabilang island. So, kung pupunta kami doon, kailangan tumawid sa dagat. So, malaki yung gastos sa toll. So, every passing is 15 euros yung gastos one way. So, pabalik is 15 euros. So, pinaka cheapest option ay magbus. Pero kung magbabus naman is mahirap makapunta from bus station papunta dun sa Asian market. Kasi yung Asian market ay hindi malapit sa bus station. So, anong mga pagkain ang dapat dalhin? Kailangan ba ng bigas? Well, here's a tip. Meron bigas na nabibili na Asian bigas. Tinatawag dito na Thai jasmine rice. Yan yung binibili ko, or aromatic rice, which is nabibili ko ng mura sa Lidl, L-I-D-L na supermarket. Diyan ako bumibili ng rice. Pero tip ko is magdala kayo ng 1 kilong rice. Kasi pagdating nyo, hindi nyo naman alam kung saan makakabili ng rice kasi hindi lahat ng supermarket ay merong Asian rice. Again, yung rice na mabibili mo sa supermarket ay hindi pang Asian. Usually matitigas at saka hindi masarap. I've been an OFW for almost 20 years at never kung nagustuhan ang hindi Asian rice. Yung basmati, yung biryani, or kahit yung American na Uncle Ben's rice, hindi ako kumakain ng ganun. Kasi hindi pa ako naka-adjust hanggang ngayon. Even after 20 years, naghahanap pa rin ako ng malambot na rice. So, 1 kilo lang. That's good enough para makasurvive ka ng first week mo dito sa abroad. At dapat within first week is malaman mo kung saan ka makabili ng rice. Okay? So, yan yung assignment mo. First week na pagdating mo is dapat alam mo saan makabili ng rice. Again, tip ko is Lidl or Aldi, yung mga malalaking international na supermarket, yan, meron silang rice. Pero kung maliliit lang na yung kiosk or yung maliliit lang na supermarket na lokal, wala yan silang Asian rice. So again, tawag nun is jasmine aromatic rice. Ipapakita ko na lang yung picture. Ito. Yan na rice ang binibili ko. Another thing is, magdala rin kayo ng mga bitsin, ng mga pampasarap. Kasi dito sa abroad, hindi masarap yung mga pagkain nila kasi kulang sa sarsa. As in, kasi hindi sila gumagamit ng bitsin, tsaka ibang lasa talaga. So, another naman is noodles. Yes, kasi dito, noodles, yung 1 pack ng noodles, kung naghahanap ka ng Asian, yung Filipino talaga na noodles, medyo mahirap maghanap nun at saka mahal yung presyo. So, mas mahal yung presyo ng Filipino noodles kaysa sa noodles na ini-import nila galing sa India or sa ibang parts ng Asia. Kasi yung Indomie, makakahanap ka ng Indomie pero iba yung lasa. Mas mura yung mga Indomie, let's say makakahanap ka ng less than 50 cents na noodles pero iba yung lasa. So, Filipino noodles dapat. Another thing na kailangan yung dalhin ay toiletries. Yes, kailangan yung magdala ng
at least man lang good for 1 month na supplies ng toiletries. Sa mga babae, napkin at panty liner. Magdala po kayo ng extra sa hand carry ninyo. Okay, maglagay kayo ng panty liner sa mga panty sa flight kasi hindi natin alam kung kailan tayo makakabihis. Hindi natin alam kung baka magka-aksidente or biglang magkaroon tayo ng, 'di ba, ng buwanang period natin. So, magdala po tayo ng napkin sa hand carry natin. Kasama naman sa toiletries ay yung, of course, toothpaste, para sa mukha, mga pampaganda. Kailangan natin ng supplies ng mga ganyan. Kasi walang bentang ganyan dito. Or mahirap maghanap ng hiyang sa atin. So, yan po yung madalas na dinadala ng mga Pilipino palabas sa Pilipinas. Kasi, especially yung mga Korean products, pagka bumili ka ng Korean products dito, mahirap maghanap kung saan may benta ng ganun. At kung makahanap ka man, ay napakamahal. So, mahirap kasi iba yung balat natin kaysa sa mga ibang lahi. So, hindi hiyang sa atin. At saka, walang whitener. Hindi sila gumagamit ng pampaputi. Yes, yung mga dayuhan, gusto nilang umitim. Whereas tayo, gusto nating pumuti. So, wala kang mahahanap na whitener dito sa ibang bansa. Kahit nga ako, nagdadala ako ng cream silk. Yes, yung cream silk ko, conditioner ko is galing pa sa Pilipinas. Always pagka umuwi ako, nagdadala talaga ako ng napakaraming cream silk. So lahat ng toiletries liquid mo ay dapat ilagay sa checked-in baggage, okay? So again, reminder, sa hand carry is kailangan lang 50 ml minimum yung dinadala nating liquid. Another naman na importanteng dapat dalhin natin ay yung mga medication natin, mga gamot. Make sure na may dala kayong prescription ng doktor. Kasi baka pagka sobrang dami ang binili ninyo na supply, let's say good for 3 months na supply, baka ma-question kayo sa border control. Hindi naman stricto yung customs, pero minsan, just to be safe, magdala kayo ng prescription. Especially yung mga gluta, kasi medyo bawal po yan dito sa ibang bansa. So, technically, 1 month prescription medicine lang ang allowed na dalhin natin. Pero, hindi naman stricto yung mga customs. So, ina-allow rin nila yan. Magdala rin kayo ng mga para sa headache kasi pinaka-common yan, yung mga pang-headache. Kung mga nasusuka kayo sa biyahe, magdala rin kayo ng para sa pagsusuka at saka yung para sa anti-diarrhea. At saka magdala na rin kayo ng mga anti-cough medicine at saka yung para sa sipon. Another tip is, lahat ng vitamins ay walang limit. So, kung gumagamit kayo ng vitamins, wala po yung limit. So, you can bring as much as you can when it comes to vitamin. Another thing na kailangan yung dalhin during sa flight ninyo is jacket. Kailangan nyo ng jacket kasi ang eroplano minsan ay sobrang lamig. So, kung ang dinala nyo lang na damit ay manipis na pantalon at manipis na t-shirt, baka lamigin kayo sa loob ng eroplano. So, magdala kayo ng jacket. Especially na kung ang landing niyo dito sa Europe ay winter. So, kung winter ang landing ninyo, dapat mag-ready na kayo ng sobrang kapal na jacket at saka pullover or sweater para magdoble-doble kayo ng damit para hindi kayo lamigin. Pero hindi siya necessary na magdala kayo ng madaming winter clothes, okay? Again, hindi ko ina-advise na magdala ng maraming damit kasi may mura namang mga damit dito at saka merong ukay-ukay. Yes, uso rin po dito ang ukay-ukay. Kahit ako, namimili ako sa ukay-ukay. Let's say ito,
itong pullover ko is ukay-ukay siya. At saka sa ukay-ukay may mga magagandang brand, 'di ba? Mura pa. Let's talk naman sa pasalubong. Gusto nyo bang magdala ng pasalubong sa mga katrabaho ninyo? Well, okay, pero limit po tayo. Huwag po tayong magdala ng sobrang dami kasi mabigat yung mga pasalubong. So, ang ina-advise ko lang na pasalubong ay yung mga dried mango, yung mga dried candy. Huwag na huwag po kayo magdala ng delata kasi sobrang bigat ng mga delata. Okay? Be careful rin po tayo sa mga nagpapadala. Huwag po kayong magdala ng mga bagay, yung mga binalot na ng mga kaibigan ninyo kasi hindi po natin alam at hindi natin sigurado kung ano bang laman. So kung may nagpadala man sa inyo, yung mga hindi mabibigat at yung pwede ninyong buksan, yung alam ninyo talaga kung anong nasa loob ng pinadala sa inyo. So beddings, kailangan ba ng beddings? Huwag po kayo magdala ng beddings, yung mga towel, hindi na kailangan ng towel. Isa pala, so sinasabi ko na hindi magdala ng maraming damit kasi mostly ang mga trabaho ninyo ay merong uniform. So uniform. So, hindi nyo na kailangan ng maraming damit. Sapatos na lang siguro. Magdala kayo ng sapatos kasi especially yung mga maliliit, yung mga paa, medyo mahirap maghanap ng maliliit na sapatos sa ating mga kababaihan. So, salamat po sa panunood at sana may natutunan kayo at kita-kita po tayo sa susunod na video.